Aklat ng mga Gawain, kapitong kabanata. Si Esteban ay tinanong ng mga punong pari, "Totoo ba ang lahat ng ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Iwanan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya tumalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit na kapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging pag-aari niya at na magiging lahi niya, kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinasabi sa kanya ng Diyos, "Makikitira sa ibang lupain ng iyong magiging lahi. Alipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang alipin sa kanila. Alis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito." At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki, na siyang naging mga ama ng 12 lipi. Ang mga anak na lalaki ni Jacob ay nainggit sa kapatid nilang si Jose, kaya siya'y pinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos, at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungang nang humarap siya sa Paraon, ang hari ng Ehipto. Siya ginawa nitong gobernador at ng Ehipto at tagapamahala ng sambayanan ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan, maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno. Sa 2 pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito, ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito. 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayon din ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Marami na ang mga Israelita sa Ehipto nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng Ehipto ng panahong iyon. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating ninuno at iniutos niya na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. At nang siya itapon, inampon siya ng anak na babae ng Paraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, nagpasya siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ang isang Ehipsyo ang isa sa kanila. Kaya ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moses ay
maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaking nanakit at pinagsabihan ng ganito, "Sinong naglagay sa iyo upang mamahala at humatol sa amin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng dalawang lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namanga si Moises sa kanyang nakita, at nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon, "Ako ang Diyos na sinamba ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob." Nanginginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika at isusugo kita sa Ehipto." Itinakwil nila si Moises ng kanilang sabihing, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng himalang ginawa niya sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang, sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Mula sa inyo ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propetang tulad ko." Siya ang kasama ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip siya ay kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung paano na ang Moises na yan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng guya. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta. "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na inahandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang mga santuaryo ni Molek at ang bituin ng iyong Diyos ang Renfan. Dahil ginawa ninyo ang mga ribultong ito upang sambahin, kayo ay dadaling mga bihag sa kabila pa ng Babylonia." Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tipanan at ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa anyong ipinakita sa kanya.
Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nilang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ayaw ninyong magbago. Ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalabang kayo lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon, at nagngit-ngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nanalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking spirito. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay.